Sa modernong panahon ng digmaan at seguridad, mahalaga ang pagkakaroon ng mabilis, matatag, at mapagkakatiwalaang sasakyang panghimpapawid. Isa sa mga pinakaimportanteng asset ng Philippine Air Force ay ang A-29B Super Tucano, isang light attack aircraft na kilala sa buong mundo dahil sa husay nito sa counter-insurgency at close air support missions. Ang Super Tucano ay orihinal na ginawa ng Embraer, isang kumpanyang aerospace mula sa Brazil. Ngunit sa Pilipinas, ito ay naging simbolo ng modernisasyon at pagbabago sa ating sandatahang hangin. Inilunsad ito noong taong 2020 bilang kapalit ng matandang OV-10 Bronco na matagal nang nagsilbi sa bansa. Ano nga ba ang kaya ng A-29B Super Tucano? Ang Super Tucano ay isang turboprop aircraft. Ibig sabihin, bagamat hindi ito kasing bilis ng jet, mayroon itong malaking advantage pagdating sa agility at fuel efficiency. Sa mga counterinsurgency o anti-terror operations, napakahalaga ng aircraft na kayang lumipad ng mababa, dahan-dahan, ngunit may matinding firepower at ito ang eksaktong ginagawa ng A-29B. Sa disenyo nito, makikita ang kombinasyon ng katatagan at flexibility. Mayroon itong advanced avionics system, night vision capability, precision-guided weapons integration, at ballistic protection. Sa madaling salita, ito ay isang maliit na eroplano na may kasamang malaking lakas. 5 unit ng A-29B ang dumating sa Pilipinas sa ilalim ng AFP Modernization Program. Ito ay parte ng mga hakbang upang palakasin ang kakayahan ng ating Air Force sa mga operasyon laban sa mga rebelde at teroristang grupo sa mga lugar tulad ng Mindanao. Isa sa mga ipinagmamalaki ng Super Tucano ay ang kakayahan nitong magdala ng iba't ibang uri ng armas. Mula sa mga .50 caliber machine guns, hanggang sa rocket pods at smart bombs, handa itong magbigay ng suporta sa mga sundalo sa lupa. Maaari rin itong gamitin sa reconnaissance at surveillance missions. Ngunit hindi lang ito basta combat aircraft. May mahalagang papel rin ito sa pagsasanay ng mga bagong piloto. Ang cockpit nito ay moderno at digital, kaya mainam itong gamitin bilang transition aircraft para sa mga piloto bago sila lumipad sa mga mas advanced na jet tulad ng FA-50PH o mga future fighters ng bansa. Sa loob ng Super Tucano, makikita ang tandem seat configuration. Ang piloto ay nasa harapan, habang ang instructor o weapons systems officer ay nasa likuran. Mayroon itong glass cockpit na may digital displays na nagpapakita ng navigation, targeting, at mission data. Hindi ito nalalayo sa mga gamit ng mas malalaking fighter jets. Bukod sa teknikal na aspeto, mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng A-29B sa moral ng ating hukbo. Sa bawat lipad nito sa kalangitan ng Zamboanga, Basilan, o Sulo, dala nito ang mensahe ng kahandaan ng pamahalaan na protektahan ang kapayapaan at seguridad ng mamamayan. Ang eroplano ay kayang lumipad ng mahigit 1,500 kilometers, at tumagal sa ere ng halos 6 na oras. Sa counter-insurgency missions, ang endurance na ito ay nagbibigay ng malaking bentahe. Hindi kailangang bumalik agad para mag-refuel, kaya tuloy-tuloy ang suporta sa mga ground troops. Maraming bansa ang gumagamit ng A-29B. Ilan dito ay ang Brazil, Afghanistan, Colombia, at Indonesia. Patunay ito na ang Super Tucano ay subok na sa mga aktwal na labanan. At ngayong bahagi na ito ng arsenal ng Pilipinas, mas tumitibay ang ating kakayahang depensahan ng bansa sa mga internal threats. Noong 2021, isa sa mga A-29B ng Philippine Air Force ay lumahok sa DAGITPA, ang taon ng Joint Military Exercise ng Armed Forces of the Philippines. Dito, ipinakita kung gaano kahusay ang aircraft sa simulation ng air-to-ground attack missions. Mula sa surveillance hanggang actual strike, napatunayang handa itong tumugon sa anumang banta. Ang mga piloto ng Philippine Air Force ay sumailalim sa matinding training sa Brazil upang masanay sa paggamit ng eroplano.